Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito ang excitement ko sa aking heart. Nahalata niyo ba na ako'y excited? Ito pong mga pangyayari, ito pong nagaganap. Ito pong pandemic. Ito pong global issue, global situation na ito, mga minamahal ng Panginoon. Ito'y nangyari, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Inallow ng Lord na mangyari. Alam nyo, pag ang tao ay may ginagawa, hindi natin alam kung ano ba itong virus na ito. Ito ba'y natural? Ito ba'y kalikasan? O ito ba'y gawa ng tao? Ito ba'y man-made? Huwag na natin pag-usapan yan, pero yan chismis yan. Yan nangyayari yan. Pinag-uusapan yan ng ibang bansa. Could it be, ito ba'y maaring man-made? Ito ba'y maaring synthetic? Malaki ang tsansang oo. Sapagkat wala namang pangyayaring ganito, bigla na lang bang sumulpot ito? Now, pero hindi yan ang ating issue. Ang kinakaharap ng buong mundo, itong pandemic na ito, nakikita natin, meron tayong tatlo na tinitingnan natin dito. Ang mga tao nakatingin dito. Okay? Ang approach, na ito in-observe natin, government, community, church. Yan natin tinitingnan. So, ano ang ginagawa ng government? Nakikita naman natin na the government is trying its best na magawa niya ang kanyang dapat gawin para sa community. Lahat ng government is trying to help the community. Ang ibang government is trying to help other government ng ibang bansa. Tinutulong sila, lalo na yung may mga pera. Hanggang kailan? So may mga question tayo na walang answer. Ganong katagal. Wala tayong answer sa mga questions na yun. Pag sinabi natin government, nakita natin dito, WHO, global, DOH, local, yun ang atin. Ginagawa nila, apakarami, yung frontliners, yung mga doktor, nurses, ginagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa para matulungan ng community. Ang lahat ng efforts nila, sukdo lang ang iba sa kanila ay namatay sa digmaang ito. Well, katulad ng aking binanggit po nung nakaraan, meron tayong invisible enemy. Alam mo ba na ang pinakamabisang pakikidigma sa enemy is to know the characteristic of the enemy? Where the enemy is coming from? Anong strength ng enemy? Anong kanyang mga tactics? Anong kanyang pamamaraan? Anong tricks meron ng enemy? Hindi sa FB matatagpuan ang karamihan nun. Hindi, kumusta na siya, anong kinakain niya, hindi doon natin matatagpuan. This is the time na kailangan ng mga tao will learn how to redeem the time. Samantalahin ang bawat pagkakataon na tayo mag-grow. Tulad ng sabi ko noon, this is a wake-up call. Global ito eh. Pag sa sangkatauhan, ang may likha sa sangkatauhan, ay may mensahe sa sangkatauhan. Alam mo, kung ito'y local lamang, bagyo, inabot tayo ng bagyo, ganyan. Ito sa atin lang ito. Pero pag ito ay sa sangkatauhan, buong mundo ay affected nito. Na hindi malaman kung saan matatapos ito. Even yung government, they're trying their best. Anong kabilang sa government? This includes yung kanilang police, PNP, sa atin yun, local. Pero yung iba, police department. AFP, yung armed forces, pati na military, kasama na rito, tinutulungan nila. Pati sila namamatay. Pati sila nagkakasakit. Yung mga barko nga ng Amerika, may mga sakit. Yung mga pandigma. Kung ngayon digmain at may sakit, sino mag-ooperate nun? Sino ang backup? Baka pati yung backup people, may tama. Paano mo ngayon ma-ooperate ng tama ang destroyer, ang aircraft carrier, ang mga submarino? Napakaliit, confined itong isang lugar. Isa lamang ang humalo sa kanila, exponential, kakalat na. So, ito ngayon, LGU, sa atin, Local Government Unit, nandyan yung DSWD, nandyan yung barangay. Pagdidistribute lang, sa atin po, ang kaso, problema natin, pagdidistribute lang ng ayuda o yung social amelioration program, yung pagbibigay ng support, ay napakabagal.
Sa Amerika may sistema. Ang tawag natin na stimulus. Mabuti kayo dyan, may stimulus kayo. Big time. At yung iba sa inyo, mas lalo pang na-bless sa stimulus. For how long? Ito nyo, yung expression ko. For how long? What if yung mga farmers tinamaan, nangamatay, sino pa magtatanim? What if kung mga fishermen tinamaan, ano pa mabibili nating isda? Nakukuha niyo ba ang aking sinasabi? What if yung karamihan doon sa ospital, kumalat na rin sa kanila, sino pang gagamot? E di magkakalat ng patay sa lansangan. Nangyari na yan noon, yung Spanish flu, H1N1. Nangyari na yon. Nakita nyo naman, 50 million buong mundo. Sa Amerika, 675,000 alone sa Amerika lang ang namatay. Pero ayon sa mga expert, hindi ito apple-to-apple comparison. Iba pa rin ito. Kumbaga sa ating pong kasabihan, wala ito sa lolo ko. Iba itong power nitong baksik ng COVID-19. Kahit i-downplay mo na parang ito ay regular flu, it is not regular flu. And you better believe me. Ni-research ko rin. Pareho naman tayong lahat ignorant, pati government at DOH at WHO parehong ignorant din. Kailangan lang natin tingnan yung karakteristik. At nakikita natin ang karakteristik nito doon sa mga victims. Kung paano yung epekto sa kanila. Tignan nyo, ginagawa ng community ang lahat ng kanyang magagawa. Paano response ng community? Hindi ba yung mga businessmen? Okay, tumutulong na sila. Yung mga businessmen, hindi sila naniningil sa bill, pinupuspon nila. Pero maniningil din yan, businessman yan eh. Maniningil din yan, pero pinupuspon nila. Nakikita natin, yung pagpupuspon na yun, nakakatulong na yun by itself. Now, tinan nyo yung mga rich people. Ito, hindi ito nagpapautang. Millions, nagbibigay na sila. For how long? Kung ito'y magpatuloy, for how long? Tabi nyo, yung mga honest people, ibinabalik yung pera. Nakikita ko, mga mahihirap naman sila, pero ibinabalik yung pera. I hope yung pera, ibabalik na lang talaga nila sa alkansya para maibigay sa iba at hindi sa bulsa. Hari nawa. Praise God. Okay? Amen po. Pero yung mga good people, they're trying to be good. Lumilitaw dito yung good and bad people. Kitang-kita natin dito. At ito isang bagay na maobserbahan mo na magbibigay sa'yo ng wisdom sa susunod na eleksyon. Alam mo kung sino ang true leader sa hindi leader. Alam mo kung sino ang corrupt sa hindi corrupt. Makikita mo yung may tunay na puso sa... Buti pa saging may puso eh. So walang puso. Makikita mo. At dito, tandaan mo yan. Sa year 2022, mamimili ka na naman na magli-lead sa iyo. Okay? Wake up call. Tandaan yung word na yun. This is a wake up call sa pagpili ng leader, sa pagpili ng lifestyle, sa pagpili ng pananampalataya mo. Kung kanino ka dapat manangan. Amen po ba tayo doon? Now, wala nang natitira dito na makikita ko na makapagbibigay ng pag-asa, church. Yun lang ang nakikita ko rito. Government, not enough. Community, not enough. Nagko-complain pa, nagreklamo pa, at hindi lang yan. Pag nagtagal ito, lilitaw ang rebellious people sa community. Okay? Hindi ba? Alam naman natin yung sa Matthew 24 verse 12. Okay, hindi po ba yan? Tingnan natin yung Matthew 24 verse 12. Tingnan ninyo. And because lawlessness will abound, the love of money. parang ito no pira virus ano. The love of money. The love of many will grow cold. Manlalamig ang mga tao. Lawlessness
will abound. Ulitin niyo yung word na yun. Lawlessness will abound. Hindi ako nangangambong masyado sa aking mga anak dahil ito may mga koleksyon ng baril eh. Nagpunta ako doon, isang kwarto, parang arsenal ito eh. Baka talo pa ang police department, may mga high power, mga haba na, ay nako, teka, baka machismis sila, mabisita tuloy sila. Pero ito legal naman sa kanilang lugar eh, sa Texas legal yon. Hindi madaling mapapasok. Pero ganito po yon. Hindi na issue. Kung may bala ka, maubusan ka rin. Wala ka namang factory. Kung magtagal, na tipong magtatagal, ang government, ganito ang ginagawa niya. Dahil sa pressure ng society, ang government, pinapressure ng society. Okay? Ang pressure dito may kinalaman sa economy at saka industry. May kinalaman dyan. So, dahil sa pressure na ito ng community, ng need ng mga tao na gusto magbalik sa normal, inip na inip sa pagiging normal. Huwag ka na magmangmahangan, isa ka ron. Gusto mo maging normal. Okay? Yes, makakapunta na kami sa SM, makakapunta na kami sa grocery store, makakapunta kami. Sa GCQ, the transition ngayon yan, magkakaroon po ng transition. Government, pinapressure eh. Pinapressure, di aalaguhan. Okay? So, pag inalaguhan yan, yung ECQ, mas safe ka kaysa rin sa GCQ. Kasi ito, tansyado mo ang mga tao. Dito, hindi mo na tansyado. Remember, alamin mo ang karakteristik ng iyong enemy. Ito'y invisible enemy. Sa invisible enemy, ang kailangan natin, invisible na kakampi. Powerful na invisible na kakampi. Wala nang iba kundi ang God. At ipapaliwanag maya lamang ng ating Pastor Ricky. And you better listen. And you better listen good. Now, dahil in the last days, lawlessness will abound. The love of many will grow cold. Tingnan niyo. Kaya, dito, cold-hearted sa last days. Pero itong ating dinaranas ngayon, hindi pa ito. Ito, patikim lang, hindi pa ito ang tunay. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, kung dito sa patikim, ay ikaw ay nahihirapan na. How much more doon sa tunay? How much more doon sa nakatayo ka, matutunaw ang mata mo. Nakatindig ka, matutunaw ang dila mo. How much more? Pag dumating tayo doon sa tunay, hindi pa ito. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito'y wake up ko lang. Gising na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, wag nang sayangin pa. Amen po. Tandaan niyo yung awit na yon. Ibig sabihin dito, pag ang lawlessness nag-abound, siyempre, ang crime, lalala ito. Pero hindi yun ang delikado sa lahat. Yung price ng freedom ang nakakakaba rito. It is not a matter of if. It is a matter of when. Kaya, mayroong sinasabing gamot na binibigay pero ang daming side effect. Hindi ko masyadong pinapansin kasi hindi pa yan. At pag na-invento na ang vaccine, ang dami pang dami pang aayusin niya sa vaccine na yan. Baka pag nag-take ng vaccine, lalo mag-outbreak katulad ng nangyari sa polio, kaya yan, pinag-iingatan yan na basta mag-approve ng vaccine. Ang daming testing na gagawin. So, sinasabi ko, pakinggan niyo mabuti. Magtatagal. Humanda tayo, magtatagal. Salamat sa Diyos kung hindi. Pero ang tsansa, magtatagal. Malaki ang porsyento ng tsansa, magtatagal. Sabihin niyo nga sa iyong sarili, ibulong mo ng malakas, magtatagal. Kailangan kong maghanda doon sa tunay na maaasahan. Sinong maasahan ko? Ang aking invisible na kakampi. Ang ama ng aking Panginoong Jesucristo. Ama ko, ama ng lahat ng nananalig sa Kanya. Yon ang kailangan tayong magtuon. Amen po. Kaya, wala akong masasabi sa inyo kundi mag-ingat kayo. Yung social distancing, always wear your mask.
Maglagay kayo, kumari may goggles ka o salamin para hindi hagap na hagap. Gets niyo ako? Madaling ilagan ang ECQ kasi sinasala. Ngayon, pagka nag-GCQ, tumalagwa yan, kung masiyahan, gustong-gusto, panuurin nyo ito, tingnan nyo. Tingnan nyo itong pangyayaring ito at bago ako magpatuloy sa akin sinasabi, tingnan nyo muna itong reporting na ito. Unfortunately, are in the midst of what I call wildfire season. And I mean, I use that analogy for a reason because, of course, Australia just suffered the devastating wildfires, not so long ago, a few months ago. And so you have to think about flu season as wildfire season. So you have a little brush fire, it's going to spread like going through dry grass. Some people might watch this and say, she's in America. What would she know? She's scaremongering. Well, that's not what I'm trying to do here. Your country's done a fabulous job of getting your hands around this virus. And just as you're really, kind of entering flu season and you're not having a lot of new cases, my worry is you let your foot off the brake and so many people will die. So you're left with these terrible choices. Do you stay locked down with economic disaster, or do you try to open up too early? People aren't going to want to leave their houses, and then you end up with lots and lots of people dead. Ito pa isa. Hokkaido is the second largest island in Japan, a picturesque region in the north that for now is eerily quiet. They're in lockdown here for a second time during this pandemic. A state of emergency declared again after they tried to return to normal too fast. Did they get it wrong? I think that was a wrong decision, yes. Professor Kazuto Suzuki is from Hokkaido University. After an early outbreak in this region, they quickly got on top of case numbers, limiting new infections to 1 or 2 a day, just like states in Australia. He believes when people there saw the decrease, they became complacent, wanting to get back to work and breathe life again into the local economy. Then, in 1 week, infections jumped nearly 1,000%. The decision, was it forced because people were just getting too impatient? They wanted their freedom back. Yeah, they wanted to have a freedom back. There was a huge pressure on the society, economy, and industry. So we couldn't be able to continue the state of emergency much longer. Your second wave is now worse than your first wave. The second wave is bigger than the first wave, yes. So this has been a serious problem, and the second wave is definitely bigger than the first. If you had your time again there, you'd definitely be doing things differently, I'd imagine. Yes, I think we do. I think the most important thing is that we shall send the different message. The message of lifting the state of emergency was a wrong message because it gives a sort of sense of feeling that the threat is gone and everything is back in normal. Yung napanood po natin ay pagbibigay sa atin ng warning kung bakit mas lalo tayong mag-ingat, lalo nang ngayong nasa GCQ na tayo. Yun ang sinasabi nung napakinggan natin na reporter. Mas lalong mag-ingat, lalo na kung sa lugar natin ay pinapayagan na lumabas. Okay. So ang tinitingnan natin kanina ay yung 3 major groups ng tao na kumikilos upang masugpo ang epekto ng pandemic na ito. So yan yung diniscuss ng ating senior pastor, ni Pastor Jesse, yung approach ng government. Tiningnan din natin dyan yung respond ng community. At ngayon, pupunta tayo sa tunay na may solution dahil tayo ang may dalang mensahe kung paano talaga natin mapaglabanan o mapagtagumpayan itong pandemic na ito. Simulan natin ito sa pagbabasa dito sa Luke chapter 10, starting verse 41 hanggang 42. Ang sabi dyan, this is about Martha and about Mary. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are so worried and troubled about many things. Hindi nyo ba napapansin na yan din yun ang kalagayan ng
halos karamihan ng mga tao na nasa sanlibutan ngayon. They are troubled. They are worried, especially about this COVID virus. Pero mayroon isang tauhan dyan na iba ang ginawa kaysa ginawa ni Martha. At ito ang gusto ko na makita natin para magkaroon tayo ng kaunawaan kung ano ang dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin yung worriness and being troubled. Ituloy natin yan sa verse 42. Sabi dyan, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Alam natin dyan na kung itong si Martha, kaya siya naging worry, kaya siya naging troubled kasi abala siya sa mga lesser things. Ito naman si Martha, si Mary, kaya kinomendo yan ni Jesus kasi ang nilapitan niya ay si Jesus. So dyan makikita natin ang isang tao, hanggat hindi ito lumalapit doon sa tinatawag natin na source of peace, he will never experience a peaceful life, a peaceful heart. Tiyak ko magwo-worry siya, tiyak ko matutrouble siya. Pero ito naman si Mary, kaya puno ng kapayapaan ang kanyang puso, puno ng kapanatagan, puno ng kagalakan ang kanyang puso, dahil ang nilapitan niya ay si Jesus. So nakita natin, dyan sa dalawang klase ng tao na yan, kung ano ang nagagawa ng mga tao na lumalapit kay Jesus. Okay. Si Mary ay direktang pumunta kay Jesus. Pero alam natin ngayon na si Jesus ay nasa kanang trono na ng Diyos. So ngayon, who will help people, who will lead people that they may understand what they should do, lalo na kung sila ay nagwo-worry, lalo na pagka ang buhay nila ay trouble, lalo na pagka sila ay nalilito. Who will do this? Dahil iyan ang kalagayan natin ngayon sa buong sanlibutan. Who will tell people what they should do? Para sa pandemic nito, bagamat nakakaranas ang lahat ng tao, ay maging panatag ang ating kalooban. Nakita natin na pagsamahin man natin ang gagawing tulong ng mga nasa gobyerno, taong gobyerno ang tinutukoy ko. At maging yung community, isama natin dito yung mga private entities na talaga naman tumutulong. Nakita natin na hindi sapat ang tulong na nagagawa nila para matugunan yung tunay na pangangailangan ng tao. Still people are worried. Still people are troubled. And only the church could lead these people to the real source of peace. Alam niyo kung bakit church lamang? Pag sinabi kong church, I'm referring to the true believers of Christ. Yun po yun ang binabanggit ko. So ito yung sinasabi ng ating senior pastor mula pa noon na ang church ay mayroong role para magdala ng mabuting balita ng kapayapaan doon sa mga naguguluhan. Pag sinabi nating role, the church has a God-given responsibility. At wala exempted dito. Lahat tayo. And our role as a church is to bring the gospel of peace to the fearful, to the troubled, to the worried, to the sick, and most of all, to the lost. At tayo lang ang makagagawa nito. Bakit? Kristiyano lang ang mayroong tinatawag na message of hope. Kristiyano lang ang mayroon ng assurance ng eternal life no matter what happens to this world. At bakit ang mga mananampalataya ay mayroong ganitong klaseng confidence? Where is the source of their confidence? Their source of confidence comes from the source of peace himself, and it is Jesus Christ. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 12, He who has the Son has life. It is a life that is trouble-free. What I mean ng trouble-free, kung i-allow man ni Lord na matutrouble ang buhay mo, hindi ito ang magwawasak ng wastong pananaw mo sa buhay. Yun po yun ang ibig kong sabihin pag sinabi ko na troubled free o worry free. Hindi ito magpapabagsak sa iyo na parang walang magandang mangyayari sa buhay mo sa mga darating na panahon. So,
So 1 John chapter 5 verse 12. Ano ang sabi ho dyan? He who has the Son has life. Other brethren, pangako ho yan ng Diyos doon sa mga tao na sa kanilang puso ay nananahan mismo si Yesu Kristo. At tandaan ho natin ang sabi yan, He who has the Son has life. At yung Son na yan na nananahan sa atin ng mga puso, ay meron nung sabi na, if God is for us, who can be against us? If Jesus in our heart, ano ang ibig sabihin nun yan? Then there's no virus, there's no pandemic, there's no sickness, there's no problem, walang worry ang pwedeng mag-destroy sa anak ng Diyos. He who has the Son has life. Mga taga-HTBC, let me talk to you right now, directly. At kung ikaw ay kabahagi ng HTBC, kahit ikaw ay nasa ibang lugar ng Pilipinas, o kahit ikaw pa ay nasa ibang bansa, pakinggan mo ito. Let me remind you once again of what is our church mission. Hindi niyo ba napapansin ang church mission natin ay mayroong ganitong pangungusap to bring the message of life into this dying world? Kung titingnan natin sa ngayon, kung parang noon parang wala lang sa atin yan, napapakinggan natin, alam na alam nating i-recite yan. Ako mismo, nung pinag-aaralan ko ang message sa ngayon, doon ko nakita na ang kailangan pala ngayon ng buong sanlibutan, ang kailangan nila ay ang mensahe ng kaligtasan. At tanging Kristiyano lamang ang mayroong ganong klaseng mensahe. So kung mapapansin ninyo, yung church natin mismo, yung mission ng ating church, we have to bring the message of life into this dying world. And why this world is dying? Ang number one, pag atin nung in-apply yan sa atin pong present condition, it is because of coronavirus. So, hindi nyo ba napapansin na para bang sinasabi ng Lord sa atin pong senior pastor noon, ito ang gagawin na yung misyon. Dahil in the future, ito ang gagampanan ng church ninyo. You will bring the message of life into the fearful. You will bring the message of life into the worried. You will bring the message of life into the hopeless, to those who are in sickness, and most of all, you will be going to bring the message of life into the lost. So brethren, kung ikaw na nakikinig sa ngayon, ay mayroon ng fear. If in your heart there is trouble, you are troubled. If in your heart you're so uncertain of what might happen to your future, then literally, kahit wala ka doon sa ospital, you're dying little by little. That's why you must listen to what the church of God says. Because only the church of the living God has the message for you. And the message is, what you need is Jesus. For He alone could save you. May titingnan mo tayong verse sa Colossians chapter 1, pero dalawang verses ang titingnan mo natin. I-start mo natin ito sa verse 17. Colossians chapter 1, starting verse 17. Okay. Tingnan ho ninyo na. He is before all things. Pag sinabi ho dyan na He is before all things, God already know what will happen in 2020 in the world. Kasi sabi dyan, He is before all things, and in Him all things consist. Okay. Alam na ng Diyos na in this year, ito yung mangyayari sa buong sanlibutan. Okay, verse 18. And He is the head of the body, the church. So, dahil alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa future, so, pag sinabi na He is the head of the church,
Tinatawagan niya ngayon ang buong churches, gusto niya muli na gumising. Ang buong church ngayon, this is now the time for you to shine. At kung ikaw lamang na isang mananampalataya ay gagampanan mo ang tungkulin na hindi ka magpapahadlang sa pandemic virus dito para manatili ka lang sa bahay mo. Yes, okay, yun ang dapat. But at the same time, you should be productive. O, di ba? Paano tayo maging productive bilang Kristiyano? Ang dami niyong cellphone. Sigurado ko, lahat ng nasa bahay ninyo may cellphone. May kaibigan ka na hindi mananampalataya. May mga kamag-anak ka na hindi mananampalataya. And this is now the time for you as a son of God. Dahil ang atin pong leader, si Jesucristo, ay nagsasabi sa atin, stand up! Share the word of God now. Because the word that you will be sharing to those people, yun po yun ang magbibigay sa kanila ng pag-asa sa kanilang bagsak na kalagayan dala ng pandemic na ito. But as Christians, I also want us to learn that in addition to fulfilling our role to direct men to Christ, ay gusto ko rin na makita ho natin kung paano ho natin mapagtagumpayan ang pandemic na ito. Ang pinupoint ko dito, habang dinadaanan ng pandemic ang buong sanlibutan, ikaw bilang Kristiyano ay hindi maapektuhan nito. Hindi lang sa iyong hindi ka maapektuhan ng pandemic na ito, kundi ang sitwasyon ding ito ang lalo pang maging dahilan. Siya ang maging daan para lalong tumatag ang pananampalataya natin. Bakit? Bakit kailangan ho natin na mapatatag ang ating pananampalataya lalo na ngayon? Hindi mo magagampanan ang role mo bilang kabahagi ng church kung wala ito sa iyo. Katatagan ng pananampalataya. Hebrew chapter 11 verse 6. Magagampanan lamang natin ang ating role ng church ang tinutukoy ko. Kung sa atin pong puso ay buhay sa atin buhay ang ating pananampalataya na tayo mismo ay kayang tulungan ng Diyos, na tayo mismo ay hindi pababayaan ng Diyos habang nasa stage ng ating buhay na nakakaranas ng COVID virus na ito. Okay. Maaari hong mag-isip po tayo na akala ko ba si Lord ang may control ng lahat ng bagay? Eh bakit mayroon hong COVID virus? Bagamat ang binabanggit sa Bible, tingnan ho natin yan sa 1 John chapter 5 verse 19. Sabi ho dyan, the whole world is under the sway of the wicked one. Though the Bible says that the world is under the sway or it is under the control, it is under the influence, it is under the rulership. One who work in the world is the enemy, the evil one, but that does not mean na magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Kung familiar ho kayo sa kwento ng buhay ni Job, alam niyo kung ano ang ibig kong sabihin. Everything na pwede ho niyang gawin sa buhay ni Job, kailangan pa ho niya ang kapahintulutan ng Diyos. So what does it mean? Lahat ng nangyayari sa atin pong kapanahunan, sa ating sanlibutan, nagugustuhan man ho natin yon o hindi, lahat ng yon ay nasa kapahintulutan ng ating Panginoon. Yun ang reason kung bakit mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Wag ho nawa nating ma-misinterpret
ang verse na to. At titingnan ho natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng verse na to. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for us. Okay. Yung verse na yan, na in everything give thanks, napakadali hong gawin ho niyan kung, nasa katagumpayan tayo, ang alwa ng naranasan ho natin, kung maayos ang ating kalagayan sa buhay, ang dali hong magsabi, thank you Lord, magpapatutuwa ako sa kabutihan ho ninyo. Yet that verse teaches us also that we have to do the same kahit na ang nararanasan pa natin ay kabaliktaran ng mga binanggit ko kanina. Pero ang verse ho ba na yan, ang sinasabi ba sa atin yan ay, do we have to thank God kasi namatayan ka ng mahal sa buhay? Yun ho ba ang sinasabi ng verse na yan? Ang sinasabi ba niyan salamat, nagkasakit ako, nawalan ako ng trabaho. Salamat, bumagsak ako sa trabaho, sa interview sa trabaho, bumagsak ako sa school. Yun ho ba ang sinasabi ho ng verse na yan? Of course, we will not thank God kasi mayroon ng coronavirus. Hindi ho tayo magpapasalamat ho doon. Kaya tayo naka-lockdown. Salamat Lord, naka-lockdown ho kami. Pero ito yung point ko dito. Can we not thank God for some other things that God is doing just because mayroong plague na nakapaligid sa atin? Kasi nawalan ho tayo ng mahal sa buhay? Wala na ho ba tayong makikita na ibang bagay na pwede nating maipagpasalamat sa Diyos? Dear brethren, kung hindi ho natin lubusang naintindihan ang verse na to, let's study nature. At maintindihan ho natin ang verse na ito. Pagkagabi ba, ang tanging makikita nyo lamang sa gabi ay kadiliman? Hindi nyo ba nakikita ang liwanag ng buwan dahil gabi? Hindi ba natin makikita na mayroong lumiliwanag na mga bituin? Hindi ho ba natin napapansin na kahit na gabi, ang dami hong mga ginawa ang Diyos sa kalawakan na makikita ho natin na kumikislap? Gabi ho yun. At di nyo ba napapansin na iyon in reality ang purpose ng Christians, ang buhay ng Kristiyano? Ang Kristiyano ho, habang ito ay ilalagay mo doon sa magugulong sitwasyon, litaw ang kanyang pagka-Kristiyano. Ang Kristiyano habang nakakaranas ng krisis, litaw na iba siya kung humarap sa krisis. Iba siya kung paano humarap sa mga problema. So makikita ho natin na kung makita ho natin ito ayon sa pananaw ng Diyos, may mga bagay ho tayo na pwedeng ipagpasalamat sa Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Ako na ho ang mag-enumerate sa inyo ng ilang mga bagay na pwede ho nating ipagpasalamat sa Diyos. Physically, pwede ho. Ngayong naka-lockdown ka, kung may mga sira ang bahay ninyo, may mga sira ho kayong kagamitan na dahil busy ka noon, hindi mo nagagawa. Ngayon, magagawa mo ng lahat na yan. O hindi ka ba magpapasalamat na pagkatapos ng lockdown na ito, bagamat hindi natin alam kung kailan, malinis na ang bahay mo, naayos mo na ho yung upuan mong sira. Praise God for the time. Ito pa, ngayon nung naka-lockdown ho tayo ay may project ang HTBC. Ano ito? Green Revolution. Nasa bahay ka rin lang naman, so hindi mo ba magawa na kahit may kapiranggot kang bakuran, mataniman ho yan? Marami ho tayong magawa kahit wala ho tayong tinatawag na kapaligiran. Pwede kang gumamit ng mga plastic, lagyan mo ito ng lupa at taniman mo ito. At ito ang magiging resulta ho nito. Kahit naka-lockdown, may fresh na gulay ka na makakain sa iyong bahay. Hindi mo na kailangang lumayo. Hindi mo na kailangang pumunta sa palengke. Dahil sa bahay mo lamang, may makukuha ko na. Organic pa daw, sabi ng ating senior pastor. Healthy food ang naitanim mo. Okay, punta ho tayo relational. Ito ho, lalo na sa mga nagtatrabaho, ang aga mong umalis, gabi ka na rin ho kung bumalik.
At pagka ikaw ay may anak na nag-aaral, halimbawa sa Maynila o sa ibang lugar, hindi mo siya kasama. O ngayon, hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos na ngayon, kumpleto kayo sa bahay? Nakikita mo yung mga anak mo? Alam niyo si Mrs. So, may term ho dito. Daddy, hindi lang, madalas ko itong narinig sa kanya eh. Hindi lang magkasama. Hindi lang nag-spend ka ng time, but it should be a quality time. At naiintindihan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Our children need the Word of God. So sa pagsasama-sama, huwag nating kaligtaan na mabanggit na ang kailangan ho natin ay ang Diyos. Ito po. Nung nagtatrabaho ka, hindi mo na nalalaman kung ano ang nangyayari doon sa magulang mong nasa probinsya, pinsan mo na nasa ibang lugar. Hindi mo yun nalalaman kasi busy ka sa trabaho mo dito. O ngayong naka-lockdown ka, hindi mo pa rin ba magagawa ho yan? Ito ngayon ang magandang panahon para tawagan mo sila, kamustahin. At higit sa lahat, ito ang huwag mong kalimutan. Sigurado ko, may pangamba ang mga yan. May takot ang mga yan, nasa bahay lang ang mga yan. Kaya sigurado ho, ang daling mag-share ngayon ng mabuting balita ng kaligtasan. Do it now. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Sana makita ho talaga natin ito eh. Ito ang gusto ko kasi talagang makita ho natin eh. Ano yung spiritual benefit ng lockdown? Okay. Hindi niyo ba napansin na pagka ikaw ay Kristiyano, isinira na ho talaga ng Diyos ang lahat ng maaari nating dahilan kung bakit hindi tayo makapag-pray? Kung bakit hindi tayo makapagbasa ng Bible? Hindi niyo ba napapansin ho yun? Yun ho kasi ang normal na dahilan na ginagawa ho ng mga busy. Wala ho akong time. O ngayon, updated na ba? The brethren, ito yung best time para bumawi ka. Wala ka rin lang namang ginagawa, eh di bumawi ka na kay Lord. Ito pa po. Dahil din sa lockdown, hindi nyo na kailangang pumunta sa church. Ang tanging gagawin nyo lamang ay mag-abang. O, di ba? Diba, parang nakakahiya naman yata kay Lord kung ngayong naka-lockdown ay late pa rin sa time of worship. Di ba? Mukhang nakakahiya na yun kay Lord. Sa bahay na lang, late pa. Brethren, thank God. Nasa bahay na ako. Ngayon, ang goal ko, hindi na malate. Almost 10 Sundays na ho tayong naka-lockdown. At habang naka-lockdown, ako po mismo ay napapaisip po din ho talaga sa sarili kong faith. Ako mismo sa sarili kong faith. Kasi kung titingnan ho natin sa ngayon, hindi lamang ang epekto nito ng pandemic na ito, buong mundo ang apektado. At kung hindi ho tayo maging maingat, maging tayo ng mga mananampalataya, ay maaari hong maapektuhan ho nito. Kasi physically, pag titingnan ho natin sa ngayon, ang buong mundo ay humaharap ito sa isang uncertain na future. At makikita din ho natin na ang virus na ito, yun bang siya ho yung nagpabago ng halos ng lahat ng sitwasyon. Pansinin ho ninyo ito, ano? Dahil sa plague na ito, maaring wala ka nang babalikang trabaho. O di kaya kahit na pinaghandaan mo na ang examination mo noon, na ipasa mo yun, baka wala ka namang makitang trabaho, oras na mag-apply ka sa ngayon. Kasi ngayong pangalamang, ang dami na hong nagsasarang mga negosyo. Ito po, personal ko ito ang babanggitin ko sa inyo. Si Mrs. So ay naoperahan ho nung
ilang taon na, I think 3 years. So kalahati na lamang ho yung kanyang lungs. So napaka-prone ho niya sa virus. So sabi ko nga Lord, ang kalagayan kayang ito ngayon, ito ho kaya ang magiging hadlang o para si Mrs. ho talaga ay hindi na makapagtrabaho? That could be. Dahil mayroon ka na dating sakit na umiiwas ka, sa ngayon maaring magkakaroon na ho ng pangamba mismo sa puso mo na hindi ka na obra. Or if not, ang pandemic na ito, kung noon ay kumikita ka ng ganito o ganyan, there's a great possibility na hindi mo na yun kikitain sa ngayon. At ang worst nito ay maaring ang isang tao na malapit sa iyo ay tamaan nga ng virus na to at sa kasawiang palad ay hindi na ho talaga makarecover ho dito. Ngayon, ang tanong ay ito ho, sa nangyayari na ito, na ako mismo ho ay nakakaranas. Kung sakali man na si Mrs. ay hindi ho makapagtrabaho, nababawasan ho yung kikitain na namin, sabi ko nga Lord, will I still believe na ang dalawa kong anak na magka-college ngayon, ang isa magka-college, kaya dalawa na ho sila, makapag-aral pa rin ho ba? Do we still believe it? Confident pa rin ho ba tayo na tutugunin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin kahit may COVID virus pa na laganap sa ating kapaligiran? Confident pa rin ho ba tayo na may utang na nga sa Meralco? Tapos ganito pa ang atin hong mararanasan. Confident pa rin ho ba tayo na may pambabayad pa rin tayo? Sa Meralco, sa tubig, sa bahay. At ito pa ho, confident pa rin ho ba tayo na ang Diyos na labis na nagmamahal sa atin ay patuloy tayong pakakainin kahit naka-lockdown pa tayo? Kung ang mga ito ay labis na nagdudulot sa atin ng pag-alala at ito ang nagpapahina ng ating pananampalataya, then, ito ho, I'm speaking to you as a Christian. As a Christian, we believe that our God is Almighty. But how can we believe, how can we say that our God is Almighty kung sa magandang pangyayari lang natin binabatay ang kaayusan o kaalwanan ng ating buhay bilang Christian? Paano natin sasabihin o yun? Kung ang batayan lamang natin ay yung mga mabubuting bagay, kaya ho, magiging maayos ang ating future. Yun ho bang, pagka ganito ang atin ng kaisipan, ganito ang atin pong pananaw, para ho bang naisip po natin na si Lord ay kumikilos o nakakakilos lamang sa mga maayos at hindi siya makakakilos doon sa mga pangit na sitwasyon. Parang kahit nasabihin man natin o hindi, kung mayroon tayong ganong klaseng pananaw na sa pandemic na ito, wala na akong mararating, then yung pananaw natin that our God is Almighty ay maaring hindi ho talaga buhay sa atin hong mga puso. At how can we say that our God is sovereign? Kung wala ho tayong nakikita o makikitang kapakinabangan, kung wala ho tayong makikitang kabutihan sa ating mga pinagdadaanan. Brethren, in everything give thanks. There might be a lesson. There might be things that needs to be corrected. Kaya ho nararanasan natin ang mga ito. Dear brethren, we must settle this issue right now in our heart. Dahil ang pinag-uusapan natin is the strengthening of the faith of believers for you to fulfill your role as a church. Anong issue na to na gusto ko na masettle natin sa atin ng mga puso? Ito yung greatest truth about our God. We have a very, very big God, and at the same time, we have a very powerful God. And our God is bigger than all our problems. And our God is greater than all difficulties.
that we could ever face in life. And is more powerful than COVID virus. He's more powerful than those things. So if our God is bigger than all of these things, will we allow these things to hamper our growth spiritually? Ito pa ang isa pang truth na gusto ko natin hong maintindihan. Our God is never affected by circumstances. He will remain as God forever. And He exactly knows what to do. Maglaho man ang mundo. Hindi, yung atin ng Diyos ay hindi ho yan na, yung parabang hindi siya nabibigla, ganito ang nangyari. Ang ating Diyos, hindi ho siya ganun. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. At dahil alam ng Diyos kung ano ang mangyayari, He exactly know what to do for certain situation. Para ma-strengthen ang atin ng pananampalataya, we need to understand that our God is so reliable. Our God is so reliable. Kaya pag sinabi ho ni Lord, I will never leave you nor forsake you. 13:5 of Hebrews. Pag sinabi ng Diyos na I will never leave you nor forsake you, pag sinabi ng Diyos that I will be with you till the end of the world, or till the end of the age, Matthew 28 verse 20, tiyak, maasahan mo ang mga sinasabi na yan ng Diyos kasi ang ating Diyos is so reliable. He never lies. Dear brethren, yung binanggit ko kanina, I will be with you even to the end of the age. Hindi ba ito magbibigay sa iyo ng confidence? You're not facing this pandemic alone because God is with you. That's the most important part of life. My brethren, we are surrounded by the power and the salvation of our God. At ito ang pinakamahalaga sa lahat na sana makuha natin. Bakit kailangan ng Diyos na gumawa ng ganitong klaseng mga promises? Bakit nagagawa niyo yung mga ganyan? Isa lamang ang makikita nating sagot yan. He loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya na harapin mong mag-isa ang mga hirap na maaring maranasan natin habang tayo ay nasa sanlibutan. He wants to live with you. He wants to help you. He wants to strengthen your faith as you face pandemic. Sa Isaiah chapter 49 verse 15. Can a woman forget her nursing child and have not compassion on the son of her womb? Ang sabi niya, surely they may forget. Okay, punta ho tayo sa human love. Kung mayroon man hong bibitaw sa iyo na pinakahuli, it will be your mother. Of course, may mga mother ho na gumagawa ho ng hindi maganda. Pero normal ho tayo, punta ho tayo sa normal setup ng isang family. Kung mayroon mang pinakahuling bibitaw sa iyo, walang iba, kundi ho yung nanay mo. But we know, there are circumstances that these things are happening. But what does the Word of God say? Surely, her mother could forget us. Your best friend could forget us. Your husband, your wife could forget you. But God will never forget you. God will never forget us. And that word simply says to us that God's love for you and for me is greater than any other love that anyone could ever have for us. Hihigit pa ho yun.
the love of our God is the greatest of all. Lord, salamat. Ang pag-ibig na hindi ho namin nararanasan sa tao, kung kami lamang ay lalapit sa iyo, ipapadama mo ito. Thank you, Lord, for that. Now, having that understanding, kung ang atin ho palang Diyos ay sobra-sobrang concern sa atin. Ito ngayon, kung mayroon ho palang Diyos na lagi yung sumasama sa atin, kung mayroon ho palang Diyos na magagawa ang lahat para sa atin, kung mayroon palang Diyos na gagawin ang lahat para lang sa atin, wala ho ba siyang gagawing tulong para tugunin ang ating mga pangangailangan ngayong nasa pandemic tayo? Wala ho kaya siyang gagawin? Okay. Sa Romans chapter 8 verse 32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Okay, para maintindihan ho ninyo, ilalagay ko yan sa isang figure. Mayroon kang napakayamang kaibigan, nangailangan ka ng 1 bilyon. Ibinigay yun ng kaibigan mo. Okay. Ngayong pandemic na to, ang kailangan mo lang, 10,000. Kung naibigay sa iyo ng kaibigan mo yung 10 bilyon noon, mag-hesitate kaya siya na ibigay sa iyo yung napakaliit na kailangan mo? Of course, hindi ko ho, illustration ko lamang ito, pero hindi ko ho pinawawalang halaga ang epekto nitong pandemic nito. Ang point ko lamang ho, kung naibigay na ho ng Diyos yung kaisa-isang anak para magkaroon ho tayo ng kaligtasan, hindi ka kaya ililigtas ng Diyos sa mga pangangailangan mo? Kung yung eternal salvation ay binigyan ng solusyon ng Diyos, yung physical salvation o kaya, yung emotional o relational salvation ating kailangan, hindi ho kaya yan ipagkakaloob ng Diyos sa atin? Ito ho, kung ganun ho pala tayo, kamahal ho ng Diyos. Sa tingin nyo, magagawa kaya ng Diyos na pabayaan tayo sa kahirapang dulot ng pandemic na ito? Ako ho, may anak ho ako. And I love them. So kung alam ko na meron talaga silang kailangan ganito, hindi ko pwedeng hindi ho yun ibigay sa kanila. Human love ho yun. How much more of God? Amen. How much more of God? At ito pa ho, yung binanggit ko sa inyo kanina, nag-aalala ka sa pag-aaral ng anak mo. Wala ba siyang magagawa para hindi i-provide yung pangangailangan ng anak mo? Other brethren, if you find solution to what you're experiencing, kung hindi mo yan makita sa kapaligiran mo, this is now the time for you to look up. Because it's only through looking in Jesus Christ that you will find solution to every problems, to every situations na maaring nagbibigay ng worry sa'yo. Sa umagang ito, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Wala akong ibang makakatulong sa atin liban sa tulong na gusto ng Diyos na ipaabot sa iyo. May gustong tulong na gawin ng Diyos sa iyo. Will you receive it? Will you be humble enough to say, "Yes, Lord, all that I need is you now"? Will we be humble enough in our life to admit it? Sana ho, dumating na ho tayo doon sa tinatawag na dulo ng atin ng buhay. At nakita ho natin, yes, life without God will become meaningless. It will be full of hopelessness. It will be uncertain.
Kung ikaw na nakikinig sa ngayon, maaaring ikaw ay napalayo, maaaring nanlamig na ang pananampalataya mo, maaaring na-off-focus ka na. Sana naman po, ang sitwasyon na ito na ating naranasan, ang magpapaalala sa atin that truly, we could never go on in life without God. Amen. Alam niyo si David, may kakaiba ho itong pananaw about afflictions. At sana ito rin ho ang makita ho natin every time na may trouble, every time na may problem, sana magkaroon ho tayo ng heart kagaya ho ni David. Tingnan ho natin ito sa Psalms 119 verse 71. It is good for me that I have been afflicted. Tingnan niyo yun, mayroon ho siyang nakikitang kakaiba doon sa kanyang nararanasan na affliction. Nakita ho niya, kasi ho, naranasan niyo yung tinatawag na affliction, kasi ho, lumayo ho siya sa Diyos. Hindi niya binigyan ng pansin ang salita ho ng Diyos. At iyon ang kanyang nakita. Kaya ho, ang nangyari sa kanyang buhay ho, napapunta sa hindi ho maganda. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, sana ho maging wake-up call ho natin ito. Ang dating ang Biblia, tingnan ho natin sa Tagalog yan. Ang dating ang Biblia na version. Mabuti sa akin na ako'y napighati. Bakit ho? Upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Tingnan ho ninyo yun, Namimighati ho siya, pero yan ngayon ang naging daan para makita ho niya, kaya ho pala nangyari sa akin ang ito. Kasi ho, napalayo na ho ako sa Diyos. Kasi ho, hindi ko pinakinggan, hindi ko sinunod, hindi ko ginawa yung mga nagpapakinggan ko ng mga messages sa HTBC. Yun ang kanyang nakita doon sa kapighatian na nangyari ho sa kanya. Kaya sana ho itong pandemic na to, kung hirap na hirap ka man ngayon sa buhay, sana wake up call ho natin ito. Para lalong lumapit sa Diyos at lalo pang mapatatag ang ating pananampalataya. Kailangan ho natin ito na tumatag ang ating pananampalataya para magampanan ho natin yung ating role na kung saan tayo ang gagamitin ng Diyos to bring the message of life into this world na apektado ng COVID virus. Sana ho huwag masayang ang opportunity na ito. Ano ang ibig kong sabihin ho dito? Ipakita ho natin kay Lord ngayon na sa pamamagitan ng tulong niya ay magagawa pala natin na maging faithful sa Kanya. Ito na ho yung opportunity. Lord, this time, sa pagbangon kong muli, dahil gumawa ko ng desisyon na ngayong pandemic nito, pagsisikapan ko na magiging matatag ang pananampalataya ko. That's the right decision to do now. It will help your faith. And have that determination. And at the same time, idagdag mo sa determination na yan, be disciplined. Kailangan ho natin ito para ang pananampalataya na mayroong kapanatagan ay mapanatili ho natin sa kapanahunang ito. And this is one of the best time to show to God na sa pamamagitan ng tulong niya, pagkatapos ng lockdown na ito, Brad, ibang Kristiyano na to. Masabi ho natin, ibang tatay na ako. Brand new na anak na ako. You get my point? Kasi ho, alam natin na ang sabi ho ni Satanas sa Diyos, does Job fear God for nothing? Okay. Ang gusto ko na makita ho natin doon, nung inalaw ng Diyos, si Job na makaranas nung kahirapan na yon,
Doon na ipakita ni Job kay Satan na kaya siya naglilingkod kay Lord, kaya siya nagpapakita ng katapatan kay Lord, hindi kasi ang gaganda ng nangyayari sa kanya. So ang point ko, i-prove natin ngayon kay Satanas na hindi dahil okay ako, kaya mananatili akong tapat sa Diyos. Mananatili akong tapat sa Diyos kasi tinuruan ako ng Diyos na mahalin siya ng higit sa lahat. And this could be a time for us to show it to the enemy. Yes, I'm serving God because my God is worthy of my life. My brethren, higit sa lahat, sana ho ang lockdown na ito ay gawin ho nating opportunity para lalo ho nating maranasan ang pag-ibig at ang kapangyarihan ng Diyos sa atin hong mga buhay. At tinitiyak ko sa iyo, pag magawa ho natin ang lahat ng ito, you will be equipped as a role model in going to the lost world to share the message of life. Magagampanan ho natin ng maayos ang ating role as part of the church. And that is to bring the message of life into this dying world. And we need faith, trust in God to do this. Dear brethren, hindi ko alam kung ano ang estado ng faith mo sa ngayon. Pero sana naman ho ang message na napakinggan ho natin sa ngayon ay nagbigay ng encouragement that this is the time for me to shine. That this is the time for me to strengthen my faith. And I assure you, my brethren, hindi ka pababayaan ng Lord kung iyan ang nasain mo sa iyong puso. Kung mayroon pong mga first-timers, o mayroon pong mga nakikinig sa ngayon, na kaya kinakabahan dahil hindi pa siya nagre-response doon sa message of life. And the message of life, the message of salvation is about Jesus Christ. Kung hindi ka pa nagre-response dito, kaya ang puso mo ay puno ng takot, puno ng pangamba. Do what Mary did. He came to Jesus. And as you come to Jesus, all that God wants you to do, empty your life before Him. Tell Him, Lord, I will never be safe without you. I could never experience an abundant life, a peaceful life without you. I will help you to pray for your salvation. Follow this short prayer. I could lead you in a short prayer, but the faith, it's you alone who could do it before God. Repeat after me with faith. Father, thank you that I could experience eternal life through Jesus Christ. I empty myself before Him. And right now, my Lord, I say to you, forgive me for all my sins. I open up my heart for you to fill in with your presence. I'm accepting you as Lord and Savior of my life. Thank you for your goodness. From now on, I know that I could face the tomorrow of my life because
you are in me. Thank you for the salvation. Thank you for the forgiveness. In Jesus' name. Amen. So, okay po. Mayroon pa pong sasabihin sa atin ang ating senior pastor. Praise God. Thank you, Pastor Ricky, sa isang nakaka-bless na message, reminder, eye-opener, upang ang church tumayo para sa kanyang role. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Martha, you are worried, you are troubled, but one thing is needed. Isa lamang ang kailangan. Alam niyo, lahat ng ating pinagkakaabalahan, lahat ng ating iniipon, lahat ng ating treasures, lahat ng tinuturing nating kayamanan sa ating buhay, may iiwan lahat. At ang kamatayan is inevitable. At ito ang threat ng pandemic, death. And everybody is fearful. The world, not everybody, the world is fearful about death. Natakot sa kamatayan. Pero sabi niya, you are worried, you are troubled with many things, but one thing is needed. Isa lang ang kailangan. Maminamahal ng Panginoon, dinalaw ni Jesus si Mary at si Martha. At sila ay hindi kakaunti. Nadagdagan nila ng 70. Probably, mga 80 plus na tao ito pumunta sa bahay nilang maliit na walang pump. Umiigib si Martha. Walang dressed chicken, walang kahit ano. Siya nagpapatay ng hayop. May katwiran si Martha. Nakikita niyo ba siya sabi? May katwiran ka to worry and be troubled? May katwiran ka? Sabi ni Jesus, but one thing is needed. Meron isang kailangan. Mami na mahal ng Panginoon, ito, si Martha is trying to serve Jesus in her own term. But, sabi niya, one thing is needed. Naparito si Jesus, not to be served, sabi niya, but to serve. Meaning, ang gusto lang ni Jesus makipagtsikahan. Ang gusto lang niya makipag-fellowship. Hindi niya gusto siya entertainin, pakainin. Hindi yan ang gusto. Ang gusto niya makipag-fellowship. One thing is needed. So ito, lockdown, ito ang napakagandang opportunity for us to fellowship with Jesus. Ito ang napakagandang opportunity para sa atin to grow in our faith. Read the Bible and increase our faith and deal with our unbelief. Deal with the unbelief. Unbelief is not the absence of faith. Ang unbelief, nandun ang faith and yet you don't believe your faith. Ito ang pagkakataon ng church. Magliwanag, magningning, magkaroon ng impact, maging effective. Hindi lang sa community. You don't have to. Lockdown It's not only the community, sa iyong mismong family. At ang iyong relationship kay Lord. Gusto niya makipag-fellowship sa atin. We have to spend more time in prayer. Spend more time in reading the Word so we'll know the promises of God. Kung ano yung ating ikiklaim. Amen po. This is not the time to be troubled and to worry about many things. Let us choose the good part of it. Let us choose the one thing that is needed. Life eternal in Jesus' name. Oh! Receive the Prince of Peace in your life, that you will have peace. Jesus is the Prince of Peace. Kayo mga tumanggap, you now have the Prince of Peace in your heart. Awitin natin itong I'm so secured. Tapusin natin ang ating pong pagsasama-samang ito. I'm so secure. Ikaw ba ay secure? We are secured if Jesus is in us, with us, and guiding us. I'm so secure. You're here with me. You stay
the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. You gave your life. Yes, thank you, Lord. Your endless love. You set me free and show the way. Now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go alone. You were beside me even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you. Yes, more of you. So close, I believe. Renounce your unbelief. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go all alone. You were beside me even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. Amen. You'll never let me go. I'm so secured in you. Hallelujah. Hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan man. Siya kasama natin maging sa huling sandali. Sa kahuli-huling hibla ng ating hininga, hindi niya tayo iwan, ipababayaan man. Napakabuti ng Panginoon. Purihin natin siya. Patuloy niyo siyang pasalamatan. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Woo! Let the whole world know Jesus Christ is alive. Woo! Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive.
and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. Oh, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Woo! Ang Espiritong bumuhay sa ating Panginoon. Ang Espiritu nag-resurrect kay Lord Jesus. The same Spirit ay nasa sa atin. At napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat po, Father. Purihin ang pangalan po ninyo, Panginoon. Cause your church to move. Cause your people who loves you to move. Cause your people, Lord, to touch lives. To send the message of life into this dying world. At tanggapin niyo po mga pagpapalang ito. Hallelujah. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Woo! Pagkita-kita muli tayo. Next time, purihin ang Panginoon. God bless you all. In Jesus' name.